Gracia, aba, nandiyan si Persona de Gracia. The Modern Parent, ayun. Oh, tama, ate, The Modern Parent. Hello po sa inyo ha. Shoutout sa mga tropa Pips Spam. Talagang ano yun, talagang palagapak si Kulaong, palagapak din si Casper. Kasi lahat yan, hihilahin ni Kulaong pababa. Si ano lang si pangalan nito, si ano lang, si Boyong the Explorer. Hinahatak din niya yan pababa. Kaya lang, hindi pa talaga hindi pa talaga, mahirap pang pabagsakin kasi itong si Skywalker. Si Alex. Kasi mayaman, marami pang bala yan eh. Kaya hindi pa basta-basta mapapabagsak ni Kulaong yan. Pero mahihila niya kahit papaano yung negatibong pagkakakilanlan. 'Di ba? Ang tingin ngayon kay Alex kita nyo, binabash sa Sokmed. Nakikita ko. Ang dami nagsasabi kay Alex, may pera ka lang, mayaman ka lang, pero bobo ka, wala ka utak. Mga ganun sinasabi kay Alex. Si Debunk FLM yata yun, saka si Don Sebastian yung nakikita kong gano'n. Nakakahiya yun, biruin mo na, na kay MJS ka na, okay ka na eh. To the highest level ka na, nandun ka na eh. Biruin mo, bumaba ka pa. Parang nasa kutsyon ka na, nasa kama ka na, bumaba ka pa sa papag. Bumaba ka pa sa banig. Di ba? Kaya talagang itong nangyayari kay Casper, it's too late to be, it's better late than never. Ayun. Ito, play pa natin to. Pero anyway, di ba? Totoo naman, may deserve ni Casper naman ng second chance, third chance, fourth chance, fifth chance. Deserve ng tao yan. Kaya lang, paano i-handle ni Casper etong second chance? Share ko. Hinay-hinay lang sa pagbabash. Baka atakihin kayo. Hindi ko nakasalanan yan. Basta ako, good vibes lang. Pasalamat pa rin ako sa inyo dahil perpekto kayo. Mukhang masakit ho talaga ito, mga kahombre ko. Ouch! Ouch! Sakit. Yan. Mga followers o bashers ko, sana maintindihan din ninyo. Nag-work lang ako bilang tao. Huwag naman ninyong husgahan ang buhay ko. Parehas lang po tayong may pamilya ding umaasa sa akin. Salamat po. Anong pakialam ng mga tao dyan, Casper? Sabi ko naman sa'yo, pinasok mo yan. Problema mo yan. Wala namang kwenta yan eh. Minsan, mapapaisip ka na lang sa tubig dagat. Minsan, kalmado. Minsan naman, maagos at humahampas sa galit at nagiging tsunami pa. Bakit kaya? Abay, napakatindi ho nito, mga kahombre. Anyway, Hindorotot ka pa rin kasing hambog ka. sa mga pagpo-post ito, mga kahombre ko, nakatanggap pa rin ho siya ng mga komento ukol sa magtataho. Taho Vendor Slayer. Amustahin mo naman. Yung magtataho, Casper, pinapasabi niya, may magtataho ba dyan na maiiskoran ng taho? Good vibes, nanaksak na magtataho. Sumuko ka na, maawa ka sa sinaksak mong magtataho, maawa ka, Casper. Makakarma rin yan. Mga kahombre ko, eto ngayon ko lang to talaga sasabihin at aaminin sa inyo. To tell you the truth, Ayan sabi ni Ate Ira, October 2024 daw po nangyari yang sa magtataho. Napile yang sa magtataho. Naku po. 'Di ba? Medyo pa yan medyo sariwa pa. Bago lang, wala pang 2 taon. Kaya nako alam mo, nakakaawa talaga. Kung ako tatanungin niyo kung naaawa ako kay Casper, naaawa ako. Kaya lang, siyempre, 'di ba, hindi naman pwedeng hindi mo pagbayaran yung mga nagawa mong kasalanan. In the past, 'di ba? Lahat ng mga nagawa nating kabulastugan sa nakaraan, kailangan nating pagbayaran. Kaya Casper, kung yan man ay nangyayari sa iyo, wala namang ibang dapat sisihin diyan kung hindi sarili mo.
'Di ba? Wag kang masaktan na sasabihin mo perpekto yung mga tao, hindi. Hindi lang talaga namin, kayang gawin yung nagawa mo. Tinalakay ko ito ng medyo malalim nitong mga nakaraan. Sinabi ko naman na hindi ko to ilalabas and whatsoever. Ngunit, nasa akin na po, mga kahombre ko, yung contact talaga, no, ng pamilya na naargabyado ni Casper. Di umano pa lang naman to. Di umano, sinabi nila na nasaksak talaga ni Casper ang kanilang amang matandang magtataho. So, di umano, no? Kasi wala naman tayong patunay and all. Kaso, mga kahombre ko, ang patunay daw ho ay naandoon sa lugar nila, sa Cavite. Kasi lahat at napakarami hong tao ang makakapagsabi niyan. And unfortunately, mga kahombre ko, kahit mismong kamag-anak ni Casper, mga kahombre ko, na mga nakausap ko, inaprobahan. At totoo daw ho talaga to. Naku, They confirmed it. Pero, Ay. di umano pa rin to. Kasi wala naman akong mapakitang patunay. Kumbaga, ito lang, sinasabi ko lang sa inyo, yung mga nalagap ko. Pero syempre, hindi tayo 100% sigurado. So anyway, mga kahombre ko, ako naman, nandito at tunay ho na nakausap ko, mga kahombre ko, ang pamilya na ito. Kung maririnig nyo lang sana yung recording, kaso ayoko pang ilabas ngayon, no? Pero sobrang tindi ho ng stress na aabutin nyo if ever lang na marinig nyo itong mga recording na hawak ko. Kasi talagang nag-iiyak po ang pamilya at yung asawa mismo nung magtataho na yun, mga kahombre ko, hanggang ngayon. Hindi pa rin ho kawawa nila naman. matanggap na gano'n na nangyari. Sabi ng mga tao, napakatagal na yan, ba't hindi nyo inaksyonan? Natakot daw ho kasi sila sa kanilang mga buhay. And in fact, sa panahon ngayon, as we speak, nasa Tagaytay na daw ho itong mga ito. Yung bahay nila sa Cavite, talagang iniwan na nila for a very long time. Simula nung nawala ang kanilang tatay sa kamay ng tao na ito. Naku, nawala nga pala talaga, no? Nagtamang hinala daw, sabi ni Ate Ira. Kasi ganun talaga kapag gumagamit daw Akala mo yung mga tao para mga demonyo yung nasa paligid mo, pero yung pala ikaw ang demonyo Ah, meron akong mga kakilala dun sa amin sa Santa Maria. Mga nagpa-rehab. Mga magagaling mag-basketball, mga magagaling magsayaw, pero yung pala, putya, mga pala sila. Alam ko merong naging kontrobersya noon sa Santa Maria. Hindi ko alam kung sino yung ginurgur. Pero basta meron parang ginurgur, tapos tong ginurgur na to, parang kilala dun sa amin. Tapos ang mga suspect yata, mga kabataan. Ngayon, meron namang mga mga nadamay lang. Ayun, merong mga nadamay lang. Ngayon itong mga nadamay, napatunayan sila na na hindi sila kasama. Hindi sila kasama doon sa krimen. Ngayon, ang problema, parang nahulihan yata sila ng pulburon, pinagbabawal na pulburon. Ngayon, nung nahulihan silang kanya, parang pinarehab sila ng pamilya. Ngayon, nung nakalaya na sila, syempre, tambay ako sa patio. Nakita ko sila. Kasi malapit doon sa may patio dati bahay ko ngayon, tambay sila doon sa patio. Lalaro ako basketball kasi doon. Nandun sila, dumating, nakita ko yung isa. Maya-maya, yung isa nandyan na ulit. Syempre, parang lang. Kantsawan, ganyan. Tapos, welcome back, ganun. Kaya nagkakwentuhan lang. Ano nangyari? Anong experience nyo doon? Anong ginawa nyo doon? Alam ko sa San Gabriel ba mahabang parang yung kanilang ano tawag dito? Pinagrehaban.
O, kinukwento nila. Kasi ang tingin na nga daw nila sa paligid nila, yung mga tao. Kunwari, kausap kami. Noon. Tingin nila sa amin, demonyo kami. Tingin nila sa amin, gagawa kami ng masama sa kanila. Tingin nila sa amin, kalaban, kaaway. Kampon kami ng kadiliman. Yun daw ang ano. Tapos para may mga bumubulong na raw. Gawin mo yan. Unahan mo na yan. Ako, pag naunahan ka niyan. Mga ganun daw. Ewan ko kung ilang taon yung ganun, yung rehab. Nakakalimutan ko, hindi ko na matandaan. Pero tagal nila nawala noon sa Santa Maria. Nung bumalik sila, yun ang mga kinukwento. Eh siguro, yan yung naranasan ni Casper na kung nagtamang hinala sa magtataho na police asset. Totoo naman, ang isang police asset, kahit ano gagawin niya, kahit nga manikurista yan, kahit na ano yan, magpapandesal, fishball vendor, jeepney driver, tricycle driver, lahat yan, gagawin yan kapag ikay isang police asset. Pero, di ba, eto nga matanda, na mayroon pang mga maliliit na anak, yung magtataho, talagang ano yan, nakakadurog ng puso, no? Hindi sinang-alang-alang yung pamilya na mawawala. Ang eto lang, kasi sinabi naman na ni Makagago, yun lang ang talagang kung ako si Casper, talaga nakakabahala. Bakit? Biruin mo sarili mong kamag-anak ang witness mo. Sarili mong kamag-anak ang witness na ikay gumawa ng isang krimen. Para napakahirap na talaga. No? Mahirap na talaga itong lusutan. Kaya alam nyo, tama yung word na it's too late to be too late than never. Sobrang late na. Kung gusto pang magbagong buhay ni Casper, sana nga talaga, it's never too late, di ba? It's not too late. Laging tamang hinala at assuming na matalino ang, oo nga po, Kuya Elmer. Kaya, nako, kawawa yung pamilya kasi kung may mga maliliit pang anak, kawawa talaga yun. Napakahirap. Napakahirap ng sitwasyon ngayon ni Casper. Mas mahirap ang sitwasyon nung naiwanan nung magtataho. Ang tanging pinanghahawakan na lang ng mga tao na ito ay yung mga taong makakapag-testify at makakapagturo na talagang si Casper at kitang-kita nila kasi umaga daw po nangyari to mga kahombre ko, umaga. So, I don't know, man. As per them, parang away daw sa droga ito, di umano. So, yan ang sinabi, mga kahombre ko. So, let's move forward. Dahil sa mga komentong ito, hindi na nakapagpigil si Casper at naglabas na rin siya ng kanyang saloobin. Grabe talaga mga tulad ninyo kung makapaghusga kayo ng tao, gano'n na lang. Kung makapagsalita kayo, parang may ambag kayo sa buhay ko. Nagtatrabaho lang ako kay FLM kung ano-ano na mga pinagsasasabi ninyo. Bago kayo manira ng ibang tao, tingnan nyo muna ang mga sarili ninyo. Kung ano kayo at tama ba ginagawa nyo o sadyang ganyan na mga gawain ninyo. Ang manlait, manghusga at kung ano-ano na lang sinasabi ninyo, Diyos na lang bahala sa inyo. Pinangako naman ng Diyos yan eh. Huwag kang gaganti, bahala na ang Diyos ang gumawa ng paraan sa alam ng Diyos. Actually, Casper, dapat kinikilabutan ka sa mga salita mo na ito. Papaano naman yung nagawa mo? Doon sa matandang magtataho. Kung tunay man yun, di ba? At lalong-lalo na yung malaking butas na naiwan mo sa pamilya niya. Alam mo ba na meron siyang 2 o 3 anak na babae, Casper? And kahit hanggang ngayon, Casper, nakakaawa pa rin ang mga tao na yon. Kasi talagang naaalala pa rin nilang tatay nila at hindi pa rin nila nakuha ang hustisya sa iyo. Alam mo ba yun, Casper? Kinikilabutan ako habang binabasa ko yung kaugukan mong comment. Grabe, parang wala lang, no? Lupit talaga, mga kahombre ko. Grabe, no?
na ano na to, nahawa na si Casper kay Kulaong na pabiktim. Diyan magaling si Kulaong na ano na, parang napunta na kay Casper na ano, nahawa o na-pick up ni Casper etong style ni Kulaong na kunwari ay siya pa yung biktima. Siya pa yung aping-ape, siya pa yung kawawa. Dalawang Kulaong yun Oh. Ang tagal kong sinubaybayan to si Kulaong kaya alam ko yun na ganyan yun Si Kulaong ang pinakamagaling magpaawa dito sa Sokmed. Pagkatapos magmumura sa mga kababaihan, pagkatapos magmumura sa mga taong gobyerno, pagkatapos niyan, 'di ba, siya pa yung biktima. Oh. 'Di ba sa mismong ano tawag dito? Mismong ano niya, may tawag dito, mismong press con. Mismong press con ni nitong Napolcom para kay Kulaong. Di ba siya pa yung parang aping-ape. Siya pa yung parang kawawang-kawawa doon sa press con. At sinasabi pa nga niya siya ang unang nagsampa ng demanda pero siya yung unang nawaran. At siya ay parang kawawang-kawawa doon sa na yun sa sitwasyon na yun na parang ang dating siya yung inape, parang siya yung unang kinawawa. Parang siya yung unang ginawa ng masama. Pero alam naman nating lahat na kung sino ang nanguna, sino ang gumawa ng katarantaduan, sino ang unang gumawa ng kabulastugan dito sa sitwasyon na ito. Na-pick up ni Casper yun. Ang gagaling nila, di ba? Ayon din kay Fuji News, si Casper daw ay naghahanap na ng trabaho. Emergency hiring, tulungan si Friendly Ghost. Si Edmundo Casper Saranya, mga kahombre ko, dating driver or bodyguard ni Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos. 2 buwan na siyang tinanggal sa trabaho, 3 buwan na pinangakuan ng sahod. At ngayon parang multo na talaga siyang naglilibot sa Cavite looking for a job. Matagal na pong single, 51 years old, 5'7", 78 kilograms. Pwede nang maging personal driver, bodyguard o emergency ghostbuster ng inyong opisina, kumpanya or bahay. Kung may opening kayo for driver, bodyguard, all-around utility o kahit tagapuno lang ng tubig, PM nyo siya agad. Ayan mga kahombre ko. Marunong ba mag-drive to? Itinatanggi niya ho yan sa latest post niya. Tingnan nyo, makikita natin dito na ang sinabi niya mga kahombre ko, ang kanya daw na naging trabaho lang kay Norman Mangusin ay driver at cook lang mga kahombre ko Take note. May lisensya po ba kayo sa pag-security ninyo galing sa PNP? Alam ba ninyo bang illegal ang ginagawa at ginagawa ninyo? Ay sir, hindi po ako security sir. Opo. Ako po'y kusinero. Kusinero at caretaker ng bahay ni boss. Hindi po ako security boss. Okay sir, ayan. Puti sir na itanong niyo yan. Kusinero lang po ako. Tsaka caretaker ng bahay niya. Alam ko naman po yan, pag bodyguard kailangan talaga may lisensya kayo dyan. Alam ko po yan. Ngunit, mga kahombre ko, makikita ho natin dito sa resume niya na bodyguard po ang nakalagay. At ito na nga, Casper, ang ikakawasak mo kasi hindi kayo tinantanan, unfortunately for you, ng CIDG at Napolcom. In fact, tuloy na tuloy ang kaso sa inyo. Kung hindi ka pa nakakatanggap ng sabina, Casper, kung sakali lang hindi ka pa nakakatanggap, mag-double check ka na. Puta, warrant of arrest yung susunod sa'yo.
Ha? Kasi sigurado ako, Casper, na nakapagsimula na yung preliminary investigation. So kung ako sa'yo, Casper, mag-double, triple check ka na, mamaya niyan, mapagaya ka sa amo mo. Naku po, it's too late na talaga, Casper, no? Huling-huli na talaga. Patong-patong din na nangyari. Di ba? Too late na talaga, no? Kasi ala na, kahit biruin mo, tinuluyan pala talaga pa ni Chief Kalinisan. Oh. Ala na. Ayaw kasi makinig di ba? Ilang beses na sinabihan ni Makagago na umiwas na kay Kulaong, umalis na kay Kulaong kasi talagang marami siyang mararanasan na mga kaso, madadamay siya. Ilang beses naman na siya pinagsabihan. Ala talaga. Ang laki pa naman ng kaso niyan. Teka tignan natin kung ano magiging kaso niya. Okay. Ano magiging kaso ni Casper? Edmundo Saranya. Kung mag-bodyguard siya kay FLM tapos wala naman siya lisensya para gawin yun. Eto, sa Pilipinas, ang private security work ay regulated ng Philippine National Police sa ilalim ng SOSYA. Okay. Ito yung sa may EDSA, nakikita ko ito posibleng kaso o paglabag, illegal practice as security personnel. Kung umaasta siyang bodyguard, security escort ng walang lisensya bilang security guard o protective agent. Usurpation of authority, function. Kung nagpapanggap siyang may official authority o gumamit ng posisyon na wala naman siya. Illegal possession, wala naman. Grave threats, coercion o physical injuries. Kung nananakot o nanggigipit, nananakot yan di ba? Minsan nananakot si Casper. Okay, alarm and scandal o unjust vexation, depende sa kilos at panghaharas sa publiko. Kung celebrity protection lang na simpleng kasama o assistant at walang armas, walang pananakot at hindi nagpapakilalang opisyal, hindi automatic na krimen yun. Pero kapag talagang gumaganap na armed security role na walang permit, doon nagkakaroon ng legal issues. Yun ang problema kay Casper. Kasi merong isang video si Kulaong noon na si Casper nagpapanggap na bodyguard ni Kulaong. Actually, 6 yata sila doon. 'Di ba? Kaya talagang malaking problema pala talaga ang kakaharapin nitong si Casper Nakakaawa, kaya lang yun ang tadhana niya tagas ulo Yari ka dyan, boy. Yan ang sinasabi ko sa'yo. At dito, nakatanggap ako ng isang mensahe, mga kahombre ko. Ukol kay Casper. Sinend lang to sa akin ng isang fan ko. Chef, saan ka nagkukook? Anong restaurant? Kaya mo ba ako ipasok dyan kahit assistant cook kapag hindi pa ako nakapasok sa ina-applyan ko? Tagal kasi, naiinip na ako. Walang work. So, as you can see, mga kahombre ko, malaking kasinungalingan din ang sinabi ni Norman Mangusi na si Casper daw ay Sabi ni nagbabakasyon. Rex Marcos, saan si Casper? Kamusta na paresan nyo? Tuloy pa ba? Oo naman, bakasyon lang. Hindi nakabakasyon si Casper. Wala na si Casper kay Norman. Alam nyo, mga kahombre ko, to tell you the truth, napakaraming ikinaso ni Norman Mangusin sa akin, sa Isabela, sa Parañaque, and all that.
And alam nyo, minsan natatawa na ako na naaawa. Kasi alam nyo ba mga kahombre ko, yung inilalagay niyang witness ay tanging si Casper lang. Nakakatawa mga kahombre ko. Meron pa nga yan yung kinaso niya sa akin sa Parañaque mga kahombre ko. Yung kung saan nandun si Mighty Manong, nandun kami lahat na kinasuhan niya ko noon na kami daw si Food Genius. Imagine niyo mga kahombre ko, ang witness niya was si Casper, si Ingkong, at saka si Edmundo. Mga kahombre ko, iisang tao lang po yun, mga kahombre ko, di ba? Si Casper lang po yun. Pero wala kasi kung panahon para panoorin ka. Unang-una kasi, unggoy ka. Oo. Puro laki lang ng katawan ng meron ka. Laki ng katawan, laki ng bunganga. The rest, wala na. Oo. Casper! Edmundo! Ingkong! Po ang pinantek sa akin ni Ingkong. Si Casper, Ingkong, Casper, same. Isa lang yan. Ni Casper. Ingkong! Grabe to si Norman, mga kahombre. Napakatindi ho talaga bulastog dito tao na ito. Sa ngayon, isa-isahin natin ang naging post ni Food Genius tungkol kay Gusgusi. Lumipat na po ng humanitarian operation si Norman sa Midas Hotel and Casino. From public service to slot machine service real quick. Baka dito na talaga siya makaka-jackpot kasi sa dating